Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig, lubhang napakabuti ng Panginoon. Alam ko, ramdam na ramdam ninyo araw-araw na ang Panginoon ay napakabuti. Kahit alam ninyo, alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating natanggap. Pero never tayong iniwan at never tayong pinabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya, sana araw-araw din sa pagising natin sa umaga, huwag tayong makalimot na magpasalamat at magpuri sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Ngayon ay Oktubre 21 na tayo. Napakabilis ng panahon, malapit nang matapos ang buwan ng Oktubre 2023, araw ng Sabado. Alam nyo, ako sa aking mga gawain, talagang pinagsikapan ko na sa araw-araw ay may magandang ginawa ako. No? Parang gusto kong maging mabunga ang aking mga ginagawa araw-araw. At yan rin ang panalangin ko at dalangin ko sa inyong lahat. Sa inyo na masigasig kong sumusubaybay, na nakikinig sa mga pagninilay. Maraming salamat sa inyo. Gaya ng sinasabi ko, rest assured of my prayer to all of you, especially that I am always praying that all of your reflection will be fruitful in the best of what you are doing. Sana magsikap tayong lahat, hindi lang manatili sa ating isipan, sa ating puso, kung ano ang ating naririnig. Sana ibahagi din natin ito sa iba. Maraming salamat din sa inyong pagiging instrumento, pagiging misyonaryo, sa inyong paraan, sa pagbabahagi, pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan na nakarating din sa kanila. No? At maraming salamat. Sa araw na ito, sa araw ng Sabado, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 8 hanggang 12. Ano ba ang nilalaman, mga kapatid, ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito napapansin natin na si Jesus, sa napakaraming ginagawa niya, yung pagpapagaling ng may sakit, pagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa, pagbibigay buhay sa mga nawalan ng buhay, pakiramdam nila wala ng silbi ang kanilang buhay, sa mga pinalaya sa kanilang mga pagkakasala, nabigyan ng kapayapaan. Marami pa rin yung parang hindi gusto at hindi tanggap ang ginagawa ni Jesus. Kaya pinapaalalahanan ni Jesus ang mga tao na kung sino ba ang mga taong kumikilala sa Kanya. Sa ngayong panahon, napakadali lang sabihin na ako ay tagasunod ni Kristo, na ako ay isang Kristiyano. Sa paligid, marami tayong maririnig. No? Sabihin nila, Christian ako. No? Alam mo, napakasarap pakinggan. Nakakalungkot lang na minsan sa pagpapahayag nila na sila ay nagpapakilala sila ay Kristiyano, minsan parang pinapalabas din nila na sila lang ang gumagawa ng mabuti. At yung nakakarami ay masama, nakakalungkot. Pag magsalita sila, akala mo sila lang ang mabuti, sila lang ang maligtas. Hindi naman sana ganun. Sana magsikap tayo na yung pagkakilala natin kay Jesus ay maisabuhay natin mismo sa simpleng paraan, sa konkretong paraan. Yung pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, yung pakihalubilo sa nakakarami, lalong-lalo na sa mga iniwanan, sa mga naghihirap. Alam mo yan, yung mga konkretong paraan na ikaw ay nagpapahayag na kinikilala mo si Jesus. Kaya mas magandang tanungin din natin ang ating sarili, sino nga ba ang kumikilala kay Jesus? Sino-sino sila? Sila yung mga taong walang iniisip kundi gumawa ng kabutihan. Sila yung mga taong nagpapairal ng mga kautusan ng Panginoon. Sila yung mga taong nagpapahalaga sa samahan, nagpapahalaga sa kanilang kapwa. Sila yung mga taong nag-aalay ng sarili alang-alang sa paghahari ng Diyos. Ikaw, kapatid,
Kinikilala mo rin ba si Jesus? Sa paanong paraan mo maipahayag na ikaw nga ay nakakilala kay Jesus? Pagnilayan natin ito. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Jesus, bukal ng buhay, ikaw ang aming lakas. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Turuan mo kaming makilala ka namin ng lubusan sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen.